Hi mga B, share ko lang yung timeline ng aming Japan Tourist Visa application. So una, of course, meron kang target travel date. 3 months before your target travel date, ay pwede ka nang magpasa ng application. Siyempre, magde-decide ka rin kung gusto mo ng DIY, meaning ikaw mismo magdadala ng documents mo sa VFS Global Office. Or yung isa mo pang option ay magpa-help sa isang travel agency, meaning yung mga documents mo ay dadalhin mo sa isang travel agency. Ngayon, yung travel agency na yon, sila ang magpapasa ng mga documents mo sa VFS Global. Pero minsan, yung mga hindi accredited travel agencies ay ipapasa pa sa accredited travel agency at yung accredited travel agency ay sila pa ang magpapasa sa VFS Global. Tapos ang VFS Global ay ipapasa pa yun sa Japan Embassy. Kaya yung ibang application ay tumatagal or umahaba. Bakit kami nag-DIY? Kasi bukod sa mura na, mas mabilis pa. Kasi imagine, yung mga documents, kami na mismo ang magsasubmit sa VFS, hindi na siya pasa-pasa. Pero ang kagandahan din naman sa travel agencies ay makikita or masasort nila yung mga documents mo at i-help ka nila na makomplete ang mga ito. Sa case namin, gusto namin DIY lang. November ang target travel date namin. August pa lang ay naghanap na kami ng slot sa VFS Global website. Sa VFS Global website, meron silang mga available offices sa Makati, Quezon City Gateway yata, tapos sa Parcal, Parañaque, meron din sa Cebu at meron sa Davao. Noong August 5, nag-check ako online sa VFS Global website. Ang available slot na for regular slot, meaning hindi siya premium lounge, mas mura siya, 520 pesos per head lang. So, tatlo kaming applicants. Ang available slot na is for September 18. So, ang haba ng preparation time namin to complete the documents for our visa application. Actually, marami akong nakitang slot na available before September 18, kaso nga lang premium lounge. Tatlo kami, ang mahal ng aabutin kasi 2,200 isa ng premium lounge. So, ang pagbayad ng appointment or application fee ay online din, credit card, or GCash pwede. Ang nakuha naming oras ay 10 a.m., 11 a.m., at 1 p.m. Yung unang-unang applicant na magpapasa, tatanggapin na nila yung application nung the rest ng applicants na nakaschedule within that day. So ako 10 a.m., 11 yung asawa ko, 1 p.m. yung schedule ng anak ko, tinanggap na nila yung application ng sa asawa ko tsaka yung anak ko dun sa schedule ko. So ako na lang magpasa ng application para sa aming tatlo. Maaga ako dumating sa VFS Global Makati sa Circuit kasi nga excited ako magpasa tsaka baka matraffic ako. Pero nakalagay doon na at least 15 minutes bago yung schedule mo ay dapat nandun ka na sa office. Kasi baka magkaberya, mga printing, eklavu. So at least ma-prepare mo pa bago yung actual schedule mo. 30 minutes before nung actual schedule ko ay nandun na ako. So mga 9:30, in-accommodate na ako ng receptionist. Ang gagawin ng receptionist ay isa-sort na niya yung mga documents. Pagsusunod-sunurin niya na yon, application form, yung mga bank certificate, ganyan, yung mga iba-ibang documents. Pagsusunod-sunurin niya na yon. Ayan, bagong filter. Charot. So, doon sa may receptionist area, nandun din yung printing station in case may kailangan kang pa-photocopy, tapos nandun din yung photo booth. In case, siguro hindi nila gusto or hindi sila malinawan doon sa picture mo, pwede ka rin magpa-picture doon mismo sa BFS Global Office. Pagkatapos masort ng receptionist yung mga documents mo, bibigyan ka na niya ng number, tapos uupo ka na dun sa gilid at mag-aantay kang tawagin yung number mo. Siguro wala pang 5 minutes, natawag na agad yung number ko, tapos pumunta na ako dun sa harap, dala-dala ko na yung mga documents naming tatlo. Ako, asawa ko, tsaka yung anak ko. So, siguro tumagal ng about mga 30 minutes din. Ay, hindi naman siguro. Basta medyo matagal siya than the usual kasi nga tatlo yung application na ni-review sa akin. Hindi pa yun yung actual review kasi application center pa lang yun. After ng application center, tsaka pa lang nila dadalhin sa embassy yung mga papel mo. Siyempre, tinanong ko how long would it take para sa processing. Ang sabi nila, approximately 5 to 6 business days. Pagkatapos reviewin kung kumpleto na ba yung documents mo, ay tatanungin ka kung pick up ba or deliver sa bahay mo yung passport mo. By the way, passport na lang ang isosoli nila. Wala nang ibang documents. Passport lang ang isosoli nila. Dahil matagal-tagal pa naman yung travel date namin, ay opted na lang na ipa-deliver yung mga passport namin. So, additional 370 yon per applicant. So feeling ko naman, mas makakatipid ako kasi gas. Tapos syempre, kakain ka pa sa labas. Naman kung ano-anong Diyos ko, mapapabili ka pa ng milk tea, ganun. Doon sa BFS Global website kung saan ka nag-book ng appointment, ay matatrack mo rin ang status ng application mo. Bibigyan ka ng resibo ng VFS Global pagkatapos ng lahat-lahat at nandoon ang reference number mo na pwede mong i-enter sa VFS website para ma-check yung status ng application mo. Sa case namin, kakasubmit ko pa lang nung umaga, hapon ng September 18 ay nakita ko na agad yung status ng application ko sa VFS Global website. Ang sabi doon ay na-forward na yung application ko sa Japan Embassy. O di ba nakakakaba yung ganun? From September 18 ng hapon hanggang September 26 ng umaga, ganun pa rin yung status niya. Nasa Japan Embassy siya for review. Bandang 3 p.m. ng September 26, nag-change na yung status niya. Ang sabi doon, your application is being returned
to the Visa Application Center. So, ibig sabihin, sinusoli na nila doon sa VFS Global Office yung application. So, application meaning yung passport mo yon or yung visa if approved. So, September 26 ng mga bandang 5 p.m. siguro yon, around that time, nakalagay na for collection na yung visa ko. But since hindi naman ako magpipick up, courier ako, delivery, nag-change din agad yung status ng application ko. Nakalagay na doon ay is being dispatched to the courier for delivery. Grabe yung kaba ko. Siyempre, LBC, additional 1 to 2 business days pa yun bago ko malaman kung approve ba ako o hindi, approve ba kami o hindi. Eh, hindi naman nakikita sa website kung approve ka ba o hindi. Nakikita lang yung status nung kung nasaan yung passport mo, ganon. So, ang next ko naman minonitor ay yung status ng passport ko sa LBC. Binigyan din ako ng tracking number nung nag-assess along with the reference number para matrack ko rin yung status ng passport ko sa LBC naman. Finally, na-deliver yung passports namin ng September 30. So, bali, total of 8 business days inabot yung delivery. Pero kung pinili ko ay pick up, ay 6 business days lang inabot. Yun na yung timeline for our DIY application for Japan Tourist Visa. So, susunod gusto ko rin i-share yung ibang mga process like how to fill out application form, tas yung mga documents to be submitted. So, mga ganon-ganon. So, there. Thank you for watching. Arigatou gozaimasu.